Sa isang mataong barangay sa Maynila, nakatira si Mang Isko at ang kanyang 8 taong gulang na apo, si Adrian. Sa kabila ng kanilang mga pagsubok, patuloy silang lumalaban sa hamon ng buhay. Si Mang Isko ay kilala bilang isang mabuting barangay tanod sa kanilang lugar. Sa edad na 55 taon, siya ay may malalim na mga linya sa kanyang muka, tanda ng mga taon ng pagod at pagsisika. Nagsimula siyang magtrabaho bilang tanod upang makaraos sa araw-araw, lalo na't ang kanyang apo na si Adrian ay umaasa lamang sa kanya. Noong mga nakarang taon, naging mabigat ang mga pagsubok na hinarap ni Mang Isko. Nawala ang kanyang mahal na asawa dahil sa matagal ng sakit na iniinda nito. Pero hindi nagtagal, ang nag-iisa nilang anak na inaasahan nilang magiging haligi ng pamilya ay nasawi rin sa isang trahedyang aksidente. Ang tanging liwanag na lamang sa madilim na mundo ni Mang Isko ay ang kanyang apo, si Adrian. Bagamat magulo ang mundo sa paligid nila, si Adrian ay isang masiyahing bata. Mahilig siyang maglaro sa labas at nagdadala ng tuwa sa kanilang munting tahanan. Ang kanyang inosenteng pagtawa at mga tanong ay nagiging kalakasan ni Mang Isko. Sa tuwing umuwi siya mula sa pagbabantay ng barangay, sumasalubong si Adrian ng yakap at ngiti. "Lo, kumusta po yung trabaho mo po?" tanong ni Adrian habang sinasalubong ang kanyang lolo. "Ayos lang naman na po. Ikaw, kumusta ang araw mo?" sagot ni Mang Isko habang hinihimas ang ulo ni Adrian. "Masaya po. Naglaro kami ni Nico sa plaza tapos tinuruan ako ni Ate Luz magbasa ng bagong libro," sagot ni Adrian na puno ng sigla. Isang araw habang abala si Mang Isko sa kanyang mga tungkulin bilang tanod, narinig niya ang masiglang tawanan ng mga bata na naglalaro sa kalye. Isang tanawi na nagbibigay sa kanya ng pag-asa at tapang upang ipagpatuloy ang buhay. Alam ni Mang Isko na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, kailangan niyang manatiling matatag para sa kanyang apo. Habang naglalakad sa kalye ng kanilang barangay, madalas niyang kausapin ang mga residente. Kilala siya bilang isang taong mapagkalinga at laging handang tumulong. Ang bawat sulok ng kanilang barangay ay kanyang nasasakupan at binabantayan. Nag-aalala sa kaligtasan ng bawat isa. "Magandang araw po, Mang Isko," bati ni Aling Nena habang nagwawali sa harap ng kanyang bahay. "Magandang araw rin, Aling Nena. Kumusta naman po ang kalusugan niyo?" tanong ni Mang Isko na may malasakit. "Ay nako, Mang Isko, salamat sa Diyos, maayos naman. Salamat po sa pag-aalala ninyo," sagot ni Aling Nena na may ngiti sa kanyang labi. Pagdating ng gabi, pagod man sa maghapong pagbabantay, inaalagaan pa rin ni Mang Isko si Adrian. Sinasamahan niya ito sa paggawa ng mga takdang aralin at tinitiyak na maayos ang lahat bago matulog. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, dama ni Adrian ang pagmamahal ng kanyang lolo. Sa kabila ng kahirapan, ramdam nilang magkasama silang haharap sa anumang pagsubok. "Lo, pwede niyo po ba akong tulungan sa math homework ko?" tanong ni Adrian habang inilalabas ang kanyang notebook. "Siyempre naman, apo. Ano bang kailangan mong sagutan?" tanong ni Mang Isko habang umuupo sa tabi ni Adrian. Habang nag-aaral si Adrian, napansin ni Mang Isko ang dedikasyon ng bata. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, nakita niya ang potensyal ni Adrian na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Isang araw habang naglalaro si Adrian kasama ang kanyang mga kalaro, bigla siyang nagkaroon ng idea. "Halika, punta tayo sa bahay namin. Ipapakilala ko kayo kay Lolo Isko." Masiglang anyaya ni Adrian sa kanyang mga kalaro. "Talaga? Pwede ba kaming pumunta?" tanong naman ni Nico na puno ng kuryosidad. "Oo naman, halika na," sagot ni Adrian habang masayang hinahatak ang mga kalaro papunta sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay, agad na tumakbo si Adrian papasok. "Lo, may bisita po tayo," sigaw niya habang itinuturo ang kanyang mga kalaro. Lumabas si Mang Isko mula sa kusina. May hawak na baso ng tubig. Aba, mukhang marami tayong bisita ngayon ah," ngiti niya habang tinitignan ng mga bata. "Lo, sila po ang mga kalaro ko. Si Nico, si Joey at si Liza," pakilala ni Adrian sa kanyang mga kaibigan. "Magandang hapon po, Mang Isko," bati ni Nico. Magandang hapon din sa'yo, anak. Halina't pumasok kayo. May mga biskwit kami dito." Paanyaya ni Mang Isko habang inaayos ang mga upuan sa kanilang maliit na sala.
Nagulat at natuwa ang mga bata sa pag-anyaya ni Mang Isko. Habang kumakain ng biskwit, nagkikwentuhan sila tungkol sa kanilang mga laro at eskwela. Tuwang-tuwa si Mang Isko na makita ang mga bata na masaya at puno ng enerhiya. "Adrian, ang bait naman ng lolo mo," sabi ni Liza habang umunguya ng biskwit. "Oo, siya ang pinakamabait na lolo sa buong mundo," pagmamalaki ni Adrian. Makalipas ang ilang araw, dumating ang kaarawan ni Adrian. Matagal nang pinaghahandaan ni Mang Isko ang araw na ito. Nagsimula siyang mag-ipon ng pera upang mabili ang paboritong laruan ni Adrian, isang remote-controlled na kotse. Habang papalapit ang kaarawan ni Adrian, palihim na nagtungo si Mang Isko sa tindahan upang bilhin ng laruan. Nang makita niya ito, halos mapaluha siya sa tuwa dahil alam niyang matutuwa si Adrian. Dumating ang araw ng kaarawan ni Adrian. Maagang nagising si Mang Isko upang maghanda ng simpleng handaan. Bumili siya ng pansit, ilang pirasong manok, at ilang candy para sa mga bata. Habang abala siya sa kusina, lumapit si Adrian. "Lo, bakit po ang aga niyo nagising?" tanong ni Adrian na puno ng kuryosidad. "May sorpresa ako para sa iyo, apo. Hintayin mo lang." Ngiting wika naman ni Mang Isko. Dumating ang hapon at nagsimula ng magdatingan ng mga kalaro ni Adrian. May dala silang mga simpleng regalo at puno ng saya ang maliit na tahanan ni Mang Isko. "Happy birthday, Adrian!" sigaw ng mga bata habang inaaabot ang mga regalo. "Salamat! Tara, laro na tayo sa labas!" sagot naman ni Adrian na puno ng tuwa. Habang naglalaro ang mga bata, nilabas ni Mang Isko ang kanyang sorpresa. Tinawag niya si Adrian at inabot ang isang kahon na may magandang balot. "Apo, ito nga pala ang regalo ko sa iyo. Alam kong matagal mo nang gustong magkaroon nito," sabi ni Mang Isko habang inaaabot ang kahon. Binuksan ni Adrian ang kahon at halos mapatalon sa tuwa nang makita ang laman nito. "Lo, salamat po! Ito ang pinapangarap kong laruan!" sigaw niya habang niyayakap ang kanyang lolo. "Walang anuman na po, para sa iyo yan," sagot ni Mang Isko habang pinagmamasdan ang tuwa sa mukha ni Adrian. Habang naglalaro si Adrian kasama ang kanyang bagong laruan at mga kalaro, hindi maiwasan ni Mang Isko na mapaluha sa tuwa. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nakikita niya ang kasiyahan at pag-asa sa mata ng kanyang apo. Ang bawat ngiti ni Adrian ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa buhay. Isang gabing tahimik, habang nagpapahinga si Mang Isko at nag-iisip tungkol sa kanilang kinabukasan, isang kakibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi niya may paliwanag ngunit parang may paparating na kakaiba. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang alerto at handang protektahan ang kanilang barangay at ang minamahal na apo. Habang humihiga sa kanyang papag, iniisip ni Mang Isko ang kinabukasan ni Adrian. Gusto niyang matiyak na mabibigyan niya ito ng magandang buhay, kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng sarili niyang kaginhawaan. Sa puso ni Mang Isko, ang pagmamahal at pangarap para sa kanyang apo ay ang tanging nagiging lakas niya sa araw-araw. Isang gabi, habang pinapatulog ni Mang Isko si Adrian, napansin niyang malungkot ang apo. "Adrian, may problema ba?" tanong ni Mang Isko habang hinahaplos ang buhok ng apo. "Lo, bakit po wala akong mga magulang?" biglang tanong ni Adrian at biglang numuo ang luha sa kanyang mga mata. "Bakit po iniwan ako ni nanay pagkatapos mamatay si tatay?" Saglit na natigilan si Mang Isko. Ang tanong na iyon ay isang sugat na matagal niyang tinatago, ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin para sa kanyang apo. "Apo, nang mamatay ang iyong tatay si Leo sa aksidente, sobrang naging lungkot at sakit ang naramdaman ng nanay mo. Hindi niya kinaya ang lahat ng yun," simula ni Mang Isko habang pinipilit maging matatag para kay Adrian. Bakit po siya umalis? Ayaw niya po ba sa akin?" patuloy na tanong ni Adrian na ngayon umiiyak na. "Hindi, apo. Mahal na mahal ka ng nanay mo, ngunit minsan, sa sobrang sakit ng nararamdaman natin, hindi na natin alam ang ating ginagawa. Umalis siya dahil akala niya na yon ang tamang gawin upang makalimot at maghilom ang sugat ng kanyang puso," paliwanag ni Mang Isko habang pinipilit na hindi rin lumuha. "Namimiss ko na po si nanay at tatay," sabi ni Adrian habang humihikbi.
Naintindihan kita, apo. Ako rin, sobrang namimiss ko na ang iyong tatay at nanay. Pero nandito tayo para sa isa't isa. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan, Adrian. Sagot ni Mang Isko habang yakap-yakap ang apo. Kailan po kayo babalik si nanay? Tanong pa ni Adrian, puno ng pag-asa. Hindi ko alam, apo, pero sana balang araw magkita-kita ulit tayo. Ang mahalaga ngayon, magkasama tayo at hindi tayo maghihiwalay, sabi ni Mang Isko habang pinipilit magbigay ng pag-asa sa kanyang apo. Habang humahaplo sa buhok ni Adrian, ramdam ni Mang Isko ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal at dedikasyon para sa kanyang apo ang nagiging dahilan ng kanyang lakas. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, alam niyang kailangan niyang magpatuloy at harapin ang bawat hamon ng magkasama. Sa patuloy na pakikibaka ng araw-araw, lumipas ang mga buwan at taon sa buhay ni Mang Isko at Adrian. Ang simpleng tahanan nila ay puno ng pagmamahal at pangarap. Ngunit hindi maiwasan ang mga pagsubok at hinanakit. Isang araw habang papalapit na ang uwian sa eskwela, nakita ni Adrian ang kanyang mga kalaro na masayang sinusundo ng kanilang mga magulang, habang nag-iisa siyang naglalakad palabas ng gate. Ang mga bata naman ay kasama ang kanilang mga nanay at tatay na puno ng tuwa. Si Adrian sa kabilang banda ay naiwang mag-isa sa tabi ng poste. Sa isang sulok ng kanyang isipan, hindi maiwasan ni Adrian na mainggit habang nagmamasid sa mga batang masaya sa piling ng kanilang mga magulang. Iniisip niya kung ano nga ba ang pakiramdam na magkaroon ng isang nanay at tatay. Bakit wala akong magulang na sumusundo sa akin? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa malayo. Ano kaya ang pakiramdam na may nanay na hahalik sa'yo at tatay na magtuturo sa'yo magbisikleta? Minsan napapansin ng kanyang mga kalaro ang kanyang kalungkutan. Bakit walang magulang mo na sumusundo sa'yo, Adrian? Tanong ni Joey na may halong kawalan ng mali siya, ngunit may hatid na kirot sa puso ni Adrian. Wala na silang lahat. Sagot ni Adrian na puno ng lungkot. Si Lolo na lang ang kasama ko. Sayang naman, sabi ni Joey. Pero okay lang yan. Magaling naman si Lolo Iskong mag-alaga, di ba? Ngunit kahit ano pang pampalubag loob ng kanyang mga kalaro, hindi pa rin maalis ni Adrian ang kirot sa kanyang puso. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang kawalan ng kanyang mga magulang. Isang araw sa eskwela habang naglalaro sila ng tumbang preso, napansin ng ilang bata na tila malungkot na naman si Adrian. Uy Adrian, bakit malungkot ka na naman? Tanong ni Nico. Wala lang. Iniisip ko lang na naman sila nanay at tatay. Sagot ni Adrian habang pilit nang umingiti. Sa kasamang palad may isang batang hindi nakapagpigil na magsalita ng masakit. Ba't ba kasi tanong kayo ng tanong? Kaya siya malungkot kasi wala na siyang magulang. Kaya lagi na lang mag-isa yan si Adrian. Sabi ng batang si Kiko habang nakikipagtawanan ng iba. Biglang lumungkot ang mukha ni Adrian. Sinubukan niyang hindi umiyak ngunit hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Tumakbo siya papalayo at nagtago sa likod ng paaralan. Pag-uwi ng bahay, agad niyang sinalubong si Mang Isko ng yakap at humikbi. O apo, bakit ka umiiyak? Tanong ni Mang Isko na puno ng pag-aalala. Lo, bakit po wala akong mga magulang? Humihikbing tanong ni Adrian. Bakit po iniwan ako nila nanay pagkatapos niyang mamatay si tatay? Kanina sa eskwela, binuli na naman po ako kasi daw wala akong magulang. Bakit po hindi ako makatanggap ng malinaw na sagot sa inyo? Halos mapaiyak si Mang Isko sa narinig. Napakabigat ng tanong na iyon para sa isang batang tulad ni Adrian. Walang nagawa si Mang Isko kundi yakapin ng mahigpit ang kanyang apo. Huwag kang mag-alala Adrian, hindi ka nag-iisa. Nandito lang lagi si Lolo para sa'yo. Sabi ni Mang Isko habang pilit na pinipigil ang pagluha. Lo, gusto ko lang naman maramdaman kung ano bang pakiramdam ng may nanay at tatay ka? Sabi ni Adrian na puno ng pag-aasam. Naiintindihan kita, apo. Alam ko ang hirap ng pinagdadaanan mo pero tandaan mo, mahal na mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sagot ni Mang Isko habang pinapahid ang luha ni Adrian. Samantala hindi naging madali ang gabi para kay Mang Isko. Habang nagpapahinga at nag-iisip ng paraan para mapasaya ang kanyang apo, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa barangay hall.
May nag-report na may isang lalaking nagwawala at lasing sa kanilang barangay. Agad na tumayo si Mang Isko at nagbihis ng kanyang uniforme. Adrian, aalis lang saglit si Lolo ha. May kailangan lang akong asikasuhin. Sabi ni Mang Isko habang hinahalikan ng noo ng kanyang apo. Sige po Lo, mag-iingat po kayo ha. Sagot ni Adrian habang yakap-yakap ang kanyang laruang kotse. Pagdating ni Mang Isko sa lugar na pinangyayarihan, nakita niya ang lasing na lalaki na nagwawala. Sumisigaw ito at naghahamon ng away. Ayos lang po ba kayo Mang Isko? Tanong ng isang residente. Ayos lang ako. Susubukan kong pakalmahin siya. Sagot ni Mang Isko habang dahan-dahang lumapit sa lalaki. Sir, kalma lang po tayo ha. Baka pwedeng umuwi na lang kayo at magpahinga. Pakiusap ni Mang Isko. Huwag kang mangialam. Sino ka ba? Sigaw ng lalaki habang sinasaktan si Mang Isko. Mabilis na umiwas si Mang Isko ngunit muntik na siyang tamaan. Sa tulong ng isang barangay tanod, nagawa nilang pakalmahin ng lalaki at ihatid sa barangay hall para magpahinga. Sa hindi kalayuan, narinig ni Adrian ang kaguluhan. Habang naghihintay sa bahay, naramdaman niya ang kaba at pag-aalala para sa kanyang lolo. Hindi na siya nakapagpigil at tumakbo papunta sa lugar ng insidente. Lolo! Lolo! Sigaw ni Adrian habang mabilis na tumatakbo. Hinahanap si Mang Isko sa gitna ng kaguluhan. Nang makita niya ang kanyang lolo na nakatayo sa gilid, agad siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Lo, okay lang po ba kayo? Akala ko po na nangyari sa inyo. Humihikbing tanong ni Adrian habang niyayakap ang kanyang lolo. Ayos lang ako, apo. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Sagot ni Mang Isko habang hinahaplos ang likod ni Adrian. Kinabukasan upang gumaan ang loob ni Adrian at maibsan ang kanyang kalungkutan, napagdesisyonan ni Mang Isko na isama siya sa parke. Kahit pagod at nahihirapan na rin si Mang Isko, handa siyang gawin ang lahat para mapaligaya ang kanyang apo. Adrian, gusto mo bang pumunta sa parke? Sama natin mga kalaro mo. Anyaya ni Mang Isko habang nag-aayos ng kanilang mga gamit. Talaga po, Lo, sige po. Gusto ko pong maglaro sa parke kasama sila Nico at Joey. Sagot ni Adrian na puno ng tuwa. Tinipon ni Adrian ang kanyang mga kalaro at sama-sama silang nagtungo sa parke. Habang naglalaro ang mga bata, nakaupo si Mang Isko sa isang bangko at pinagmamasdan ang kasiyahan sa mukha ng kanyang apo. Lo, tignan niyo po ang saya-saya namin. Sigaw ni Adrian habang tumatakbo sa damuhan kasama ang kanyang mga kaibigan. Oo nga apo, masaya ako na makita kang masaya. Sagot ni Mang Isko habang pilit na itinatago ang pagod sa kanyang mukha. Habang tumatakbo at naglalaro si Adrian, pansamantala niyang nakalimutan ang kanyang mga problema at kalungkutan. Ang bawat ngiti at tawa ng kanyang mga kaibigan ay naging sapat na upang mapawi ang kanyang mga hinanakit. Habang nagpapahinga si Adrian at ang kanyang mga kaibigan, lumapit siya kay Mang Isko. Lo, salamat po sa pagdala sa amin dito ha. Ang saya-saya ko po talaga. Sabi ni Adrian habang nauupo sa tabi ng kanyang lolo. Walang anuman na po. Basta para sa iyo gagawin ko ang lahat. Sagot ni Mang Isko habang hinahaplos ang ulo ni Adrian. Kahit papaano ay naibsan ang lungkot ni Adrian sa parke. Pero si Mang Isko naman ay naramdaman ng sakit sa katawan. Para bang hindi siya makahinga pero pinagbaliwala niya lamang ito. Sa kabila ng pagod at sakit na nararamdaman, ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga kay Adrian. Isang araw, habang naglalaro si Adrian sa labas, narinig niyang nag-uusap ang ilang kapitbahay tungkol sa kanyang ina. Naku, alam mo ba yung nanay ni Adrian? Base sa mga narinig ko, may bago na daw na kinakasama kaya pala iniwan yung anak eh. Sabi ni Aling Rosa habang naglalaba. Oo nga daw, kaya iniwan na lang si Adrian sa kanyang lolo. Kawawa naman yung bata. Sagot ni Aling Marta habang nagwawalis naman. Biglang nanlaki ang mga mata ni Adrian sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng mga kapitbahay. Mabilis na tinakbo ni Adrian ang bahay nila at hinanap ang kanyang lolo. Lo, totoo po bang narinig ko? Tanong ni Adrian habang humihingal. Iniwan po ba ako ni nanay dahil may iba na siyang kinakasama? Halos matumba si Mang Isko sa narinig. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na kailangan niyang ipaliwanag ang sitwasyon na ito kay Adrian. Apo, umupo ka muna. Sabi ni Mang Isko habang hinahaplos ang likod ni Adrian.
Mahabang kwento ito at masakit ito sa ating dalawa. Bakit, Lo? Bakit po niya ako iniwan? Tanong ni Adrian habang tumutulo ang luha. Alam mo, Apo, nung namatay ang tatay mo, katulad ng unang paliwanag ko sa iyo, naging sobrang lungkot at sakit ang nararamdaman ng nanay mo. Hindi niya kinaya ang bigat ng kanyang nararamdaman. Simula ni Mang Isko, habang pinipilit na hindi lumuha. Pero bakit po siya naghanap ng iba? Bakit hindi niya na lang ako binalikan? Patuloy na tanong ni Adrian na ngayoy umiiyak na. Hindi ko rin alam ang buong dahilan na po. Marahil sa kanyang isip, yun ang paraan para makalimot at maghilom ang sugat ng kanyang puso. Pero tandaan mo, mahal ka ng nanay mo kahit anong mangyari. Paliwanag ni Mang Isko habang pilit na pinapakalma si Adrian. Hindi ko po maintindihan, Lo. Ang sakit-sakit po. Sabi ni Adrian habang humihikbi. Oo, Apo, masakit talaga pero nandito naman ako, hindi kita iiwan. Magkasama tayong haharapin ang lahat ng ito. Sagot ni Mang Isko habang yakap-yakap ang kanyang apo. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahalan ni Mang Isko at Adrian ang naging sandigan ng kanilang buhay. Patuloy silang lumaban at nangarap ng mas magandang bukas sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na kanilang nararanasan. Habang ang araw ay tuloy-tuloy na lumilipas, lalo pang tumindi ang lungkot at pangungulila ni Adrian sa kanyang mga magulang. Sa tuwing naglalaro siya kasama ang mga kaibigan, palaging may puwang sa kanyang puso ang kawalan ng pagmamahal ng mga magulang. Madalas siyang magtungo sa isang tahimik na sulok ng kanilang bakuran habang nag-iisa. Pinagmamasdan ng mga ulap na naglalakbay sa langit. Ang mga batang naglalaro sa paligid ay tila walang pakialam sa mundo. Samantalang si Adrian ay lugmok sa malalim na pag-iisip. Isang hapon habang ang araw ay palapit ng matapos at ang langit ay nagiging kulay kahel at bughaw na, nakaupo si Adrian sa kanilang bakuran, nag-iisa. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng kwestiyon na tila ba'y napakahirap makahanap ng sagot. Nang biglang dumating ang kanyang lolo, agad na naramdaman ni Mang Isko na nalulungkot ang kanyang apo. Kaya naman nilapitan niya ito at hinaplos ang ulo ni Adrian. Hinayaan siyang magpakalunod sa kanyang mga kaisipan. Alam ni Mang Isko na hindi madali ang pinagdadaanan ng apo at sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan, siya na lang ang natitirang maghahatid ng pagmamahal at gabay para sa bata. Ngunit, isang gabi, habang tahimik na natutulog sa kanilang munting bahay, bigla na lamang nalamigan si Mang Isko. Habang nagigising siya mula sa pagkakatulog, naramdaman niyang may bumabagabag sa kanyang dibdib. Hinanap niya ang kanyang gamot at uminom ng tubig. Umaasang mawawala ang sakit, pero hindi pa rin natitigil ang kakaibang pakaramdam nito sa dibdib niya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila mas tumindi at bigla na lamang siyang nahimatay. Nang magising siya, nasa hospital na siya. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng takot na nakatitig sa kanya at pag-aalala. Lolo! Lolo, gising na po kayo! Sigaw ni Adrian habang niyayakap ang kanyang lolo. Ang takot sa mga mata ni Adrian ay tila nagdudulot ng higit pang kirot kay Mang Isko kaysa sa kanyang pisikal na nararamdaman. Adrian, apo ko, sambit ni Mang Isko na halos walang lakas. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Sinusubukan niyang palakasin ang loob ni Adrian kahit na siya mismo ay nangangamba sa kanyang kalagayan. Agad na sumugod ang mga doktor at nurse. Mang Isko, kailangan po namin kayong i-check up, sabi ng isang doktor. Ayon sa mga test, may problema po kayo sa puso. Kailangan ninyo ng operasyon. Nagsimula na magpanik ang mga mata ni Adrian. Lo, kailangan po ba talaga ng operasyon? Baka po mawala ka din sa akin, sabi ni Adrian habang umiiyak. Ang takot na makita ang kanyang lolo sa ganoong kalagayan ay parang bangungot para kay Adrian. Hinatid si Mang Isko sa isang private room at doon ay nag-usap sila ng doktor. Mang Isko, ganito. Pwede ka naman nang umuwi pero kailangan mo talagang ingatan ang iyong kalusugan. Ang operasyon ay kinikailangan pero huwag ka mag-alala. Pwede mo pa namang paghandaan ito, sabi ng doktor. Pagdating nila sa bahay, tahimik na nakaupo si Mang Isko sa sala. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala, hindi lamang para sa kanyang kalusugan, kundi pati na rin sa kinabukasan ni Adrian.
Hinaplos niya ang ulo ng kanyang apo na tuluyan nang bumagsak sa kanyang mga bisig. Lo, natatakot po ako, sabi ni Adrian habang humahagulhol. Baka mawala ka din sa akin, Lolo. Paano na po ako? Ang bawat salita ni Adrian ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Mang Isko. Adrian, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Basta mag-ingat tayo pareho, sagot ni Mang Isko habang pinapahid ang luha ng kanyang apo. Tandaan mo, apo, kailangan ko ang lakas mo. Magiging matapang tayo, huwag kang mag-alala. Ang bawat salitang binibitawan ni Mang Isko ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niya ang panganib na nakaamba. Isang hapon nang makauwi na si Mang Isko mula sa ospital, naramdaman niyang ito na ang pagkakataon na sabihin kay Adrian ang kapiraso ng katotohanan. Hinagdaan niya ang sarili at kinuha ang isang lumang kahon mula sa itaas ng kanilang aparador. Sa loob nito ay naroon ang isang liham na ipinadala ng ina ni Adrian, 5 taon na ang nakararaan. Nagpapaliwanag kung bakit iniwan niya ang bata sa pangangalaga ni Mang Isko. Adrian, apo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Simula ni Mang Isko habang hawak ang liham. Ito ang liham ng nanay mo. Matagal ko nang gustong ipakita ko to sa iyo pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kinuha ni Adrian ang liham mula sa kamay ng kanyang lolo. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Habang binabasa niya ang bawat linya, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Anak, mahal kong Adrian. Nakasulat sa liham. Patawarin mo kung iniwan kita sa pangangalaga ng lolo mo. Hindi ko ginusto na mangyari ito pero kailangan kong gawin. Namatay ang tatay mo sa isang aksidente at sa sobrang lungkot ko hindi ko kinaya. Kinailangan kong umalis at maghanap ng bagong simula. Huminto si Adrian sa pagbasa. Hindi na mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Lo, ano ibig sabihin ni Mama? Bakit siya umalis? Adrian, mahal ka ng nanay mo. Ginawa niya ito dahil akala niyang yun ang makakabuti para sa'yo. Halos mabaliw siya yung namatay yung papa mo at hindi na siya halos stable para alagaan ka. Pero hindi naman ibig sabihin na iniwan ka niya hindi ka niya na mahal. Sagot ni Mang Isko habang pinapahid ang mga luha ni Adrian. Ito pa ang sabi ng nanay mo. Patuloy ni Mang Isko habang binabasa niya na ang huling bahagi ng liham. Mahal na mahal kita, anak. Hindi kita makakalimutan. Sana balang araw mapatawad mo ako at maunawaan mo ang desisyon ko. Lagi kitang aalalahanin at ipapanalangin. Nagmamahal, Belinda, ang nanay mo. Lo, natatakot po ako. Baka pati po kayo mawala din sa akin, sabi ni Adrian habang niyayakap ang kanyang lolo ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Adrian, sabi ni Mang Isko habang hinahaplos ang ulo ng apo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Magkasama nating haharapin ang lahat ng to, huwag kang mag-alala. Kinabukasan ay nagdesisyon na nga si Mang Isko na bumalik sa trabaho. Nais niyang maipakita kay Adrian na kahit ano pa man, kailangan nilang magpatuloy. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang sakit sa kanyang dibdib. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Adrian, nawawala ang sakit na iyon. Ang bawat pagngiti ni Adrian ay nagbibigay ng lakas kay Mang Isko upang ipagpatuloy ang laban. Isang gabi, habang naglilibot si Mang Isko sa kanyang regular na ruta, may nakita siyang kakaiba sa ilalim ng isang madilim na poste. Isang basket na tila ba itinapon lang at nakatago. Dahil sa kanyang likas na pagiging mapanuri, agad niyang nilapitan ito. Lumingali nga siya sa paligid upang tiyaking walang tao bago niya ito buksan. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang basket, naramdaman ni Mang Isko na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang pag-aakalang maaaring ito ay simpleng kalat lamang. Pero halos may himatay siya sa kanyang nakita. Sa loob kasi ng basket ay ilang piraso ng ginto, alahas at mamahaling mga bagay ang nakita niya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, kaya naman agad niyang isinara ang basket at tumingin muli sa paligid upang siguradihing walang ibang nakakita. Lolo, ano pong laman yan? Tanong ng apo niyang si Adrian na bigla na lamang sumulpot mula sa likuran niya na may halong kaba at kuryosidad sa kanyang boses. Oh Adrian, nandiyan ka pala. Ito yung basket. Hindi ko alam eh. Hindi ko nga alam kung saan galing to.
Sagot ni Mang Isko habang pilit na pinapanatiling kalmado ang sarili. Pero kailangan nating mag-ingat at itago ito. Baka may naghahanap nito at mapahamak pa tayo. Tinignan ni Adrian ang basket at nakita niya ang maraming ginto at alahas. At para naman kay Mang Isko, alam niyang ang mga bagay na natagpuan niya ay maaaring magdulot ng kapahamakan o magbigay ng malaking tulong sa kanila, lalo na sa kanyang nalalapit na operasyon. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay mapoprotektahan si Adrian at ang kanyang kaligtasan. Habang iniisip ang susunod na hakbang, lumapit si Adrian at niyakap ang kanyang lolo. Lolo, alam niyo naman po na natatakot po ako na baka mawala po kayo sa akin, di ba? Sabi ni Adrian habang umiiyak. Oo, Adrian, alam ko naman yun, kaya sinasabi ko sa iyo na huwag kang mag-alala. Sabi ni Mang Isko habang hinahaplos ang ulo ng apo. Pero habang nag-uusap sila ay biglang nagsalita ulit si Adrian. Lo, baka ito na po yung biyaya na hinihintay natin. Pwede na po kayong makapagpa-opera gamit ang mga nakita po nating alahas doon sa poste. Naguhumiyaw ang pag-asa sa mga mata ni Adrian habang iniisip ang posibilidad ng paggaling ng kanyang lolo. Napatingin si Mang Isko sa kanyang apo. Ramdam ang pag-aalala at pagdadalawang isip sa kanyang puso. Adrian, alam kong mukhang ito na ang sagot sa mga panalangin natin pero hindi natin alam kung kanino galing ang mga ito. Baka mapahamak tayo kapag ginamit natin ang mga bagay na ito nang walang pahintulot. Sagot ni Mang Isko. Pilit na pinapaliwanag ang kanyang pag-aalinlangan. Pero lo, paano kung para talaga sa atin to? Paano kung ito na ang paraan para gumaling kayo? Tanong ni Adrian. Umaasa pa rin na magbabago ang isip ng kanyang lolo. Adrian, kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung anong kapalit ang dala ng mga kayamanang to. Mas mahalaga sa akin na ligtas tayo lalo na ikaw. Sagot ni Mang Isko habang niyayakap ang kanyang apo ng mahigpit. Sa kabila ng mga pagsubok, nahanap nila ang lakas sa isa't isa. Ang bawat mga araw ay puno ng pag-asa at pagmamahalan. Ang basket na iyon na puno ng mga yaman ay nagsilbing simbolo ng kanilang pagtanggap at pagharap sa mga hamon ng buhay. Alam ni Mang Isko na kailangan niyang mag-isip ng maayos at gumawa ng tamang desisyon para sa kanilang kinabukasan. Habang iniisip ang mga susunod na hakbang, hindi maiwasang mag-alala ni Mang Isko para sa kaligtasan ng kanyang apo at sa kanilang kinabukasan. Sa pag-usad ng mga araw, hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga sa isa't isa ang magbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Sa paglipas ng panahon, mas lalo nilang pinanday ang kanilang samahan, handa sa bawat hamon ng buhay na kanilang haharapin. Ang misteryosong basket na natagpuan nila ay tila naging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, puno ng pag-asa at pagkatuklas. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumalaki ang takot sa puso ni Mang Isko. Sa bawat pagdaan ng gabi, hindi siya mapakali. Ang kayamanang kanilang natagpuan sa ilalim ng poste ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba at pangamba. Pakiramdam niya ay may krimen siyang nagagawa sa tuwing naiisip niyang gamitin ang mga alahas at gintong nasa basket. Lo, kailangan po natin ng pera para sa operasyon ninyo. Ito na po ang pagkakataon natin. Pagpapatuloy na pilit ni Adrian sa kanyang lolo habang hawak ang isa sa mga gintong kwintas. Adrian, naiintindihan ko ang gustuhan mong mangyari pero hindi ako mapakali. Parang mali ito. Sagot ni Mang Isko. Ramdam ang bigat ng kanyang dibdib. Alam niyang tama si Adrian na kailangan nilang magpa-opera. Ngunit ang paraan ng pagkuha ng pera ay nagpapahirap sa kanyang konsensya. Habang nag-iisip si Mang Isko, patuloy pa rin ang pagpilit ni Adrian. Lo, paano kung ito na talaga ang biyaya na hinihintay natin? Kaysa naman maghirap tayo at mawala pa kayo. Sabi pa ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Isang araw, habang abala si Mang Isko sa kanyang trabaho bilang barangay tanod, narinig niya ang isang balita na ikinabahala niya. Mang Isko, nabalitaan mo na? May nanloob daw sa kabilang barangay kagabi Nawala ang mga alahas ng ilang residente doon. Sabi ng kanyang kaibigan na si Aling Nena. Biglang kumabog ang dibdib ni Mang Isko. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nagsimula ng
Magsalubong ang kanyang kilay at pakiramdam niya ay tumutok ang lahat ng mata sa kanya. Anong nangyari, Aling Nena? Tanong ni Mang Isko. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. Ayon sa mga pulis, natakot daw ang magnanakaw nang habulin siya nila. Kaya hinagis na lang sa poste ang mga ninakaw niya. Dagdag pa ni Aling Nena. Ang balita ngayon ay nagpatindi sa takot at pangamba ni Mang Isko. Alam niyang ang mga alahas na kanilang natagpuan ay maaaring ang mga ninakaw mula sa mga residente ng kabilang barangay. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Bilang isang matapat na tao, alam niyang kailangan niyang gawin ang nararapat kahit na nangangahulugan ito ng pagkawala ng pagkakataong mapahaba ang kanyang buhay. Pag-uwi ni Mang Isko, agad niyang kinausap si Adrian. Adrian anak, kailangan nating ibalik ang mga kayamanan na nakita natin. Hindi ito atin. Ninakaw ito mula sa mga tao sa kabilang barangay. Sabi ni Mang Isko, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Pero Lo, paano ang operasyon ninyo? Paano na tayo? Tanong ni Adrian, puno ng pangamba at pag-aalala. Adrian, mas mahalaga ang pagiging matapat at paggawa ng tama. Hindi natin pwedeng gamitin ang mga bagay na hindi sa atin. Kailangan nating ibalik ito. Sagot ni Mang Isko. Pilit na pinapaintindi sa kanyang apo na si Clyde ang halaga ng katapatan. Pilit na ipinapaintindi sa kanyang apo ang kahalagahan ng katapatan. Kinabukasan, dinala ni Mang Isko ang basket ng mga alahas at ginto sa barangay hall. Ipinaliwanag niya sa mga pulis ang lahat ng nangyari at kung paano nila natagpuan ang mga bagay na iyon. Ang mga pulis ay agad na nagpasalamat sa kanyang katapatan at agad na sinimulan ang investigasyon. Ayon nga sa investigasyon, tamang haka-haka. Natakot ang mga magnanakaw nang habulin siya ng mga pulis kaya hinagis na lang sa poste ang mga ninakaw niya. Pero dahil sa katapatan ng Mang Isko, naibalik ang mga alahas sa mga nagmamay-ari nito. Bagamat nawala ng pagkakataon na magpa-opera, alam ni Mang Isko na ginawa niya ang tama. Habang naglalakad pa uwi, ramdam ni Mang Isko ang bigat sa kanyang dibdib ngunit mayroong kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang mahirap ang kanilang sitwasyon ngunit ang paggawa ng tama ay nagbigay sa kanya ng lakas at tapang na harapin ang mga pagsubok. Lo, proud po ako sa inyo, sabi ni Adrian habang hinahawakan ng kamay ng kanyang lolo. Ginawa niyo po ang tama. Adrian, ang pagiging matapat ay mahalaga sa lahat ng bagay. Huwag kang matakot na gawin ang tama, kahit mahirap. Sagot ni Mang Isko habang niyayakap ang kanyang apo. Ngunit kahit na pinuri ni Adrian ang kanyang lolo, labis pa rin ang panghihinayang sa puso ng bata. Malaki sana ang may tutulong ng mga kayamanan na kanilang natagpuan, lalo na at malapit na siyang pumasok ng high school. Alam nilang malaking sakripisyong ginawa ni Mang Isko ngunit hindi pa rin niya mapigilang magdamdam. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang kanyang lolo, si Adrian naman ay gising na gising. Hindi niya mapigilang isipin ang hinaharap, lalo na ang kanyang pag-aaral. Sa kanyang murang isipan, tila nawala na siya ng pag-asa. Lo, paano na ang kinabukasan natin? Paano na ang pag-aaral ko? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ng tulog na lolo. Sa kabila ng kanyang takot at pag-aalala, nagdesisyon si Adrian na gumawa ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan at nag-impake ng ilang gamit. Kailangan kong gawin to sa sarili kong paraan. Bulong niya sa kanyang sarili habang lumuluha. Naglakad siya papalabas ng bahay. Tahimik na isinasara ang pinto upang hindi magising si Mang Isko. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, hindi maiwasan ni Adrian na manginig. Ang kanyang puso ay puno ng takot ngunit determinado siyang gawin ang kanyang plano. Kailangan ko maghanap ng paraan para makatulong kay Lolo, sabi niya sa sarili habang patuloy na naglalakad. Kinabukasan, nagising si Mang Isko at agad na hinanap si Adrian. Adrian! Adrian, nasan ka? Sigaw niya habang nag-aalala. Nang makita niyang wala si Adrian sa kanyang higaan, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Diyos ko, saan kaya napunta ang apo ko? Tanong niya sa sarili habang mabilis na lumabas ng bahay upang hanapin si Adrian. Sa bawat sulok ng barangay, tinawag ni Mang Isko ang pangalan ni Adrian. Adrian! Adrian anak, nasan ka? Sigaw niya habang patuloy na naghahanap. Ang kanyang mga kapitbahay ay lumapit upang tulungan siya. Mang Isko, ano pong nangyari? Tanong ni Aling Nena.
Nawawala si Adrian. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Sagot ni Mang Isko. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at takot. Walang sawang naghanap si Mang Isko araw at gabi. Sa bawat oras na lumilipas, mas lalo siyang nababahala. Halos hindi na siya kumain o natulog. Patuloy siyang naglalakad sa mga kalsada. Tinatanong ang bawat taong makasalubong kung nakita ba nila si Adrian. Adrian, anak, nasaan ka na ba? Sigaw niya habang umiiyak. Ang mga kapitbahay nila ay patuloy na tumulong sa paghahanap. Ngunit tila nawawala na ang lahat ng pag-asa sa bawat araw na lumilipas na hindi pa rin nila natatagpuan si Adrian. Makalipas ang 2 linggo nang walang tigil na paghahanap, halos bumagsak na si Mang Isko sa bagod at lungkot. Ang kanyang katawan ay nanghihina na at ang kanyang puso ay tila ba nawawalan na ng lakas. Adrian, sana ligtas ka. Sana bumalik ka na. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa isang bangko sa plaza. Ang mga mata ay puno ng luha. Sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi pa rin nawala ng pag-asa si Mang Isko. Alam niyang kailangang maging matatag para sa kanyang apo, kahit na hindi niya alam kung saan pa hahanapin si Adrian. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ibalik niyo po sa akin ang apo ko. Panalangin niya habang lumuluha. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy pa rin si Mang Isko sa paghahanap. Nang biglang dumating ang kapitbahay nilang si Marlon. Mang Isko, ano pong balita? Nahanap niyo na po ba siya? Tanong ni Marlon. Hindi pa nga eh. Hindi ko na alam kung saan ko na siya hahagilapin. Niyakap ni Marlon si Mang Isko. Huwag po kayong mag-alala, Mang Isko. Nandito lang po kami. Pati yung barangay. Tutulungan po namin kayo. Marami ng pagsubok ang pinagdaanan si Mang Isko. Alam niyang kailangang mahanap niya si Adrian at ibalik sa kanilang tahanan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hirap na kanilang naranasan, alam ni Mang Isko na sa huli, ang pagmamahal at katapatan nila sa isa't isa ang magbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang hamon ng buhay. Habang naglalakad pa uwi ng bahay isang gabi, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Adrian, anak, babalik ka rin. Alam kong babalik ka. Bulong niya sa sarili habang patuloy na naglalakad sa madilim na kalsada. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, nahanap niyang lakas sa kanyang pagmamahal para kay Adrian at sa kanyang pananampalataya na balang araw muling magsasama silang maglolo. Sa loob ng 2 linggo, hindi tumigil sa Mang Isko sa paghahanap kay Adrian. Araw at gabi, walang sawang tinahak niya ang bawat kalsada, bawat eskinita at tinanong ang bawat taong kanyang makasalubong. Ang kanyang puso ay punong-puno ng takot at pangamba, ngunit pilit niyang pinapalakas ang loob para sa kanyang apo. Sa kabila ng kanyang kahinaan at pagod, nagpatuloy siya sa paghahanap. Umaasa na balang araw ay muling magsasama silang maglolo. Isang araw habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa isang araw ng walang tigil na paghahanap, halos mawalan na siya ng pag-asa. Ramdam niya ang bigat sa bawat takbang at tila ba bumagsak ang kanyang mga balikat sa bigat ng kanyang dinadala. O Diyos ko po, tulungan niyo po ang mahanap si Adrian. Bulong niya habang pinipilit ang sarili na magpatuloy. Pagdating niya sa kanilang bahay, halos hindi niya na kayang buksan ang pinto dahil sa pagod. Umupo siya sa isang bangko at nanalangin ng taimtim. Nang biglang may narinig siyang katok. Sa una akala niya isang kapitbahay lamang na gustong tumulong sa paghahanap. Ngunit nang buksan niya ang pinto, halos manlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Adrian! Sigaw ni Mang Isko habang yakap-yakap ang kanyang apo. Sa likod ni Adrian ay mayroong isang babae na tila ba pamilyar sa kanya. Adrian, kasama mo ang nanay mo? Bulong ni Mang Isko habang pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Lo, pasensya na po at naglayas ako. Naisip ko po kasing hanapin si nanay dahil baka makatulong siya sa sitwasyon natin. Nakita ko po kasi ang address niya mula sa liham na pinabasa niyo sa akin. Paliwanag ni Adrian habang umiiyak. Ayoko po kayong mawala, lo. Kaya ginawa ko po ito. Biglang bumalik ang mga alaala ni Mang Isko. Ang lungkot at kirot na naramdaman niya nung iniwan ng nanay ni Adrian ay muling sumagi sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, ramdam niya ang pag-asa at saya. Adrian, anak, di mo alam kung gaano mo ako pinasaya pero sana huwag ka nang maglalayas ulit, ha. Mahalaga ka sa akin. Sabi ni Mang Isko habang niyayakap ang kanyang apo. Lumapit ang nanay ni Adrian at nagsalita.
Kay, patawarin niyo po ako. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko kinaya ang lungkot at hirap pero ngayon, handa na po akong bumawi at tumulong sa inyo. Napansin ni Mang Isko na hindi rin gumanda ang buhay ng nanay ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang mahalaga, bumalik ka na para kay Adrian. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan pero magkasama tayong haharapin ang kinabukasan. Sagot ni Mang Isko habang pinipilit na maging matatag. Sa muling pagbabalik ni Adrian sa piling ng kanyang lolo at nanay, ramdam ni Mang Isko ang saya at pag-asa. Adrian, mahal na mahal kita. At pata na rin sa nanay mo, salamat sa pagbabalik ninyo. Magtutulungan tayo, sabi ni Mang Isko habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang manugang at apo. Habang sila nagkwekwentuhan at nagkakamustahan, biglang may dumating na mensahero na may dalang liham. Mang Isko, para po ito sa inyo, sabi ng mensahero. Nang buksan ni Mang Isko ang liham, halos hindi siya makapaniwala sa nabasa. Bakit lo? Ano po yun? Tanong ni Adrian habang tinitignan ang reaksyon ng kanyang lolo. Nak, mukhang ito na yung totoong biyaya na dumating, sabi ni Mang Isko habang pinapakita ang liham. May nagbigay sa atin ng donasyon na 2 milyong piso. Saan po galing yun lo? Tanong ni Adrian na puno ng pagtataka. Ayon sa liham, sumikat daw ang pagiging matapat ko at nabalita ito sa buong bansa. Maraming taong naantig at nagtulong-tulong upang makalikom ng donasyon para sa akin. Nalaman nila na kailangan ko ng operasyon. Kaya ito ang kabuoang donasyon ng mga taong may mabubuting puso na tumulong sa atin. Paliwanag ni Mang Isko habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumuha. Nak, ito na ang sagot sa mga dasal natin. Halos hindi makapaniwala si Adrian at ang kanyang ina. Lo, ibig sabihin po ba nito maaari na kayong magpa-opera? Tanong ni Adrian na puno ng pag-asa. Oo Adrian, at higit pa ron, magkakaroon tayo ng sapat na pera para sa iyong pag-aaral at para na rin sa mga pangangailangan natin. Sagot ni Mang Isko habang niyayakap si Adrian at ang kanyang ina. Sa wakas nahanap nila ang kapayapaan at kasagutan sa kanilang mga panalangin. Ang pagmamahal at katapatan ni Mang Isko ay nagbigay ng liwanag sa kanilang buhay. Ang kanilang samahan bilang pamilya ay muling nabuo at ang kanilang kinabukasan ay puno ng pag-asa at pangarap. Dahil sa operasyon, bumuti ang kaligaya ni Mang Isko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman ng lakas at sigla. Naging masaya at masigla ang kanilang tahanan, puno ng pagmamahalan at pag-asa. Habang lumalaki si Adrian, nagpakita siya ng kasipagan sa kanyang pag-aaral. Nang matapos siya sa high school na pagdesisyonan niyang tumigil muna at hindi pagpatuloy ang kolehiyo. Sa halip, nagdesisyon siyang magtayo ng sariling negosyo. Lo, gusto kong magtayo ng kainan. Gusto kong makatulong sa inyo at sa ating pamilya, sabi ni Adrian na puno ng determinasyon. Nagsimula si Adrian ng isang maliit na kainan sa kanyang barangay. Sa simula, simpleng pagkain lamang ang kanilang inihahain. Ngunit dahil sa kanyang kasipagan at pagmamahal sa kanyang ginagawa, mabilis na tinangkilik ng mga tao ang kanyang kainan. Hindi nagmadali ang lahat para kay Adrian. Maraming gabi na halos hindi siya natutulog. Nag-aayos ng mga gamit at nagluluto ng mga pagkain. Adrian, ba't hindi ka pa natutulog? Tanong ng Mang Isko isang gabi nang makita niyang abalang-abala pa rin ang kanyang apo sa kusina. Lo, kailangan ko pong maghanda para bukas. Maraming customer ang nagpapareserve ng pagkain, sagot ni Adrian habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Gusto ko pong masigurong masarap ang lahat ng ihahain natin. Sa bawat araw patuloy na nagtrabaho si Adrian mula umaga hanggang gabi. Minsan nagluluto siya sa gitna ng init ng araw habang naglilingkod sa mga customer sa oras ng tanghalian. Adrian, pahinga ka muna, sabi ng Mang Isko. Nag-aalala sa kalusugan ng kanyang apo. Lo, ayos lang po ako. Kaya ko pa, sagot ni Adrian na puno ng determinasyon. Alam niyang ang bawat hirap at pagod ay para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Minsan, dumating ang araw na nagkulang sila ng supply ng pagkain. Adrian, paano pala to? Wala na tayong gulay at karne, sabi ng nanay niya na ngayon ay tumutulong na rin sa kanya. Walang problema yan ma. Bibilisan ko po ang pagkuha sa palengke, sagot ni Adrian habang mabilis na nagbibihis. Tumakbo siya papunta sa palengke.
kahit pagod na ang katawan at naghanap na nga siya ng diretso sa mga kinikailangang suklay. Kailangan ko pong makuha ang lahat ng ito sa abot kayang halaga, sabi niya sa tindere, pilit na nakikipagtawaran upang mapunan ang kanilang mga pangangailangan sa kainan. Sa bawat pagsubok na dumating, hindi sumuko si Adrian. Sa tulong ng kanyang pamilya, lalo na si Mang Isko, patuloy siyang lumaban. Adrian, nandito lang kami para sa iyo, sabi ni Mang Isko habang pinapalakas ang loob ng kanyang apo. Alam kong kaya mo to. Makalipas ang 10 taon, naging maayos at masagana ang buhay nila ni Mang Isko at Adrian. Nakatira na sila ngayon sa isang mas maayos na bahay. Ngunit hindi pa rin iniwan ni Mang Isko ang kanyang trabaho bilang isang tanod. Lo, bakit hindi na lang po kayo magpahinga? Hindi niyo naman po kailangan ng magtrabaho, di ba? Tanong ni Adrian. Adrian anak, mahal ko ang pagsisilbi sa ating mga kabarangay. Dito ko nararamdaman ang tunay na kasiyahan, sagot ni Mang Isko habang umingiti. At isang gabi nga ay napagdesisyonan ni Adrian na magdaos ng isang salo-salo para ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang pamilya. Inimbitahan niya ang kanilang mga kaibigan, kapitbahay at mga mahal sa buhay. Lo, gusto ko pong ipagdiwang ang lahat ng pinagdaanan natin. Gusto kong pasalamatan ang lahat ng tumulong sa atin, sabi ni Adrian, habang inihahanda ang mga pagkain para sa salo-salo. Dumating ang gabi ng salo-salo at puno ng kasiyahan ng kanilang tahanan. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain at ang kanilang mga bisita ay abalang-abala sa pagkikwentuhan at pagtawa. Adrian, ang ganda dito sa bahay mo at sarap ng mga luto mo ha. Ang daming tao, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Adrian habang kumakain ng isa sa mga espesyal na potahe. Salamat. Ang lahat ng ito ay dahil sa suporta ninyo, sagot ni Adrian na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala kayo. Habang nagaganap ang salo-salo, nagbigay ng talumpati si Mang Isko. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagdating. Sa loob ng maraming taon, maraming pagsubok ang dumating sa amin ni Adrian. Pero sa tulong ninyo at sa pagmamahalan namin bilang pamilya, nalampasan namin ang lahat, sabi ni Mang Isko habang pinipigil ang luha. Ang tagumpay ng aming kainan ay hindi lang dahil sa aming kasipagan kundi dahil sa inyong suporta at pagmamahal. Nagsimula ng pumalakpak ang mga bisita at ang saya ay kitang-kita sa mukha ng lahat. Adrian, ipinagmamalaki ka namin, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento at inspirasyon sa amin. Sobrang saya ko po na napabalik ko si nanay at ngayon magkasama na tayong lahat, sabi ni Adrian habang niyayakap ang kanyang nanay at lolo. Lahat po ng ito ay para sa inyo. Sa uli, nagkaroon ng masayang salo-salo na puno ng tawanan, kwentuhan at pagmamahalan. Ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga kwento at pagsubok at tagumpay, at lahat ay nakaramdam ng inspirasyon at pag-asa sa isa't isa. Sa huling bahagi ng gabi, habang nililigpit na ng mga gamit, napansin ni Mang Isko ang liwanag sa mga mata ni Adrian. Sobrang saya, no? Natutuwa ako sa tagumpay mo, apo ko. Alam kong marami ka pang mararating, sabi ni Mang Isko habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo na para bang ito ay bata pa lamang. Lo, lahat ng ito ay dahil sa inyo. Kayo ang naging inspirasyon ko, sagot naman ni Adrian habang niyayakap ang kanyang lolo. Magkasama nating haharapin ang kinabukasan at alam kong magiging masaya at masagana ang ating buhay. Ang kanilang buhay ay puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Ang bawat araw ay isang biyaya para kay Mang Isko at Adrian. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanilang nararanasan, nahanap nila ang tunay na yaman ng buhay, ang pagmamahal at pagtutulungan bilang isang pamilya. Sa uli, napatunayan nila na ang paggawa ng tama at ang pagiging matapat ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa buhay. Ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami, at ang kanilang samahan bilang pamilya ay patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa sa kanilang komunidad. Sa kanilang tagumpay, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng buhay, ang pagmamahal, pag-asa at pagtutulungan.